Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Pina. Maganda siya at mabait, pero may isang malaking problema. Si Pina ay napakatamad. O Pina anak, tanghali na. Ngayon ka palang magkakape. Pagkatapos mo magkape, pwede bang walisan mo ang bakuran natin at napakakalat na? Mama, kakaupo-upo ko lang po dito eh. Tapusin ko lang pong pagkakape. Nako Pina, alam ko yung mamaya mo, walang mangyayari, hindi mo na naman wawalisan to. O siya, ako na magwawalis, hanapin mo na lang ang walis. Ha? Walis po mama? Hindi ko po makita. Mama, hindi ko po alam kung saan po talaga makita ang walis. Aba Pina, gamitin mo ang mata mo, hindi mo talaga makikita kung hindi mo hahanapin. Kinabukasan. Pina anak, pakikuha naman ako ng basket. Basket po mama? Nako, hindi ko po makita. Pero ang sarap po nitong palitaw niyo. Salamat po mama. Nako anak, araw-araw na lang tayong ganito. Sa tuwing may pinapahanap ako sa'yo, hindi mo makita. Paano hindi mo naman ginagamit yung mata mo? Sana isang araw ay bigyan ka ng Panginoon ng maraming mata nang makita mo pinapahanap ko sa'yo. Sa pagod nga sa maghapon ay nasambit ito ng ina ni Pina. Makalipas ang magdamag. Pagkagising nga ng ina ni Pina ay hinahanap niya ang kanyang anak. Kung saan-saan na niya ito hinanap ngunit hindi niya makita. Si Pina ay naglahong parang bula. Pina anak ko, ako'y nag-aalala na, nasaan ka na ba? Tanghali na tirik ng araw. Nang mapansin niya ang isang kakaibang halaman na tumubo sa harapan ng kanyang bahay. Naku, anong klaseng halaman ito? Meron siyang maraming mata. At naalala ng ina ni Pina ang kanyang nasambit noong nakaraang araw. Si Pina ay naging halaman na maraming mata. At dahil dito, tinawag ang halamang pinya mula sa pangalang Pina. Mula sa isang batang napakaganda, ngunit hindi ginagamit ang mata para hanapin at tumulong sa kanyang ina. Na sa ngayon ay ini-enjoy na ng mga bata at pati na rin ng mga matatanda dahil sa matamis nitong lasa. At ito nga ang alamat ng pinya. At mula noon, ang pinya ay naging paalala na dapat tayong maging masipag, maging matulungin at higit sa lahat, gumamit ng sariling sipag imbis na puro reklamo. Sana may natutunan kayo sa alamat natin ngayong araw mga bata. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe.